Oh, bayan pa kayan sakdal dilat ang di magnasan makaalpas. Hey, good morning! Good morning mga kapwa ko soberanong mga mamamayang Pilipino, lalo't higit ang aking mga kahanay sa puwersa 99.9% sa puwera, sa Luzon, sa Visayas, sa Mindanao, maging sa masulok ng mundo. Umaati-kabo pa rin po ngayon ang bangayan, batuhan ng mga panukala. Pero ala pa rin tayo nakikita konkretong panukala para daluyong ng korupsyon ay matuldukan. Ala po, ala as in nada, for nada po tayo na naman. So, huwag na po tayo patupik-tupik pa. Dire-diretso na po tayo ang ating pong ang pinaglaban po ng buwis buhay ng ating pong mga bayani na laing kayo manggi ay demokratikong gobyerno. As in, yan lang ha, ayusin nga natin itong ating as in, where na you? Uy, nawawala. Ito na siya. Okay. Demokratikong gobyerno ang pinaglaban po ng ating mga ninuno. As in, gobyerno ng taong bayan, pinatatakbo ng taong bayan, para sa taong bayan. Pero, anak ng baka naman, nagwaging ang himagsikan, maging ang ating EDSA People Power Revolution. Pero ano po ang inilapag ng ating po mga framers ng saligang batas? Abay, hindi pa demokrasya, pang-diktadoryang gobyerno. Kaya para po lahat tayo, gampanan po natin ito pong ating patriotikong tungkulin ng makapagtatag ng makatao, makatarungan at makataong lipunan para halos lahat po tayo, kung hindi man lahat tayo, ay mga milyonaryo. Kung hindi man milyonaryo, hayahay po ang ating buhay. Kapit lamang po kayo ha. At ako po akin pong kikilatisin para bigyang hustisya ang aking mga tinuran. Po, Mr. Juror po, Dr. Sixto Kitkilatis Lagari po lamang. Ako po ang founder at National President ng Philippine Trial by Jury Movement at ang kanya pong, ang atin pong, tayo pong pwersa 99.9% sa pwera. Kasi tayo palagi biktima rito Hindi po ba? So dapat lang gumalaw-galaw tayo, kumilos tayo. Hindi po pwede pa kuya-kuya-kuya lang tayo at tutulog-tulog sa pansitan. Kailang lumaban po tayo. So sagradong boto lang naman labanan dito. Isang sagradong boto mo lang. Ang atin pong partido KKK 2.0 Demokratiko, ang siya pong political arm na atin pong Philippine Trial by Jury Movement. Ako din po founder at National President mo. Pero bago lahat, bago tayo tuluyang pumalaot sa ating pong balitaktakan, kilatisan, mga lumay dapat palitan na natin sa 2028. Pahirit po ng suporta sa ating pong Juror Advocacy YouTube channel, Mr. Juror Kitkilatis. Pa-subscribe. Libre lamang po, wala po kayo, alalahan, wala kayong iintindihin, babayaran. Libre lamang po subscription. At syempre, pakilike na rin po kung tsak naman magugustuhan nyo itong ating mga contents dito, ang ating pong advokasya. Dahil nakilat na lisay po ito at tunay, nakapakipakinabang para po sa ating lahat. Halos lahat, kung hindi man lahat. Ano po? At syempre, share na rin po. Nang sa ganun, marami po tayong may mumulat, marami po tayong susuporta, at tiyak ang panalo nating advokasya. And so, umpisan po natin ang ating pong balitaktakan ngayon sa, kumbaga ito po yung paunang pahina, ano po. Ang pinakauna talaga yung ating pong preamble, siyempre. Kung saan nakalagay doon, kami
No? Tayo. Ang kataas-taasang makapangyarihan sa bayan ng mga soberanong mga mamamayang Pilipino ay humihirit ng gabay at patnubay mula sa dakilang Diyos upang makapagtatag ng makatarungan at makataong lipunan kung saan ang naghahari ay rule of law, no? Para po lahat, halos lahat tayo, kundi man lahat tayo, na pwersa 99.9% sa pera, no? Ay maging ligtas at mga milyonaryo. No? Kung hindi mamilyonaryo, panigurado, hayahay ang buhay natin, pare-pareho. Ano po? So, yan po ay siyempre sa ilalim ng diwa ng demokrasya, sapagkat malinaw na malinaw, tunay na tunay, na ala naman po kalayaan pagka diktadorya, hindi po ba? Okay? So, bakit may kalayaan sa demokrasya? Ito ngayon po ang Demokrasya 101. Opo. Sa Demokrasya 101, gobyerno ang nagnanakaw. Tama? Oh? Taong bayan ang lifestyle checkers at whistleblowers. Oh? Taong bayan din po ang nagpapaimbestiga. Opo. Taong bayan din po ang nagpupursecute. Taong bayan din po ang humusga kung ang akusado sa kasong korupsyon, drug lord, no? Smuggling lord, pogo lord, no? Mga traidor, no? At mga kawatan sa kabambayan, mga land grabber ay guilty o inosente. No? Yan po ang Demokrasya 101 na sistema ng gobyerno. Ito naman pong Diktadorya 101 na siya pong uso sa ating bayan. Gobyerno ang kawatan. Gobyerno din ang nag-iimbestiga. Gobyerno din ang nagpupursecute. Gobyerno din ang humuhusga. At gobyerno din ang executioner. All rolled into one. Nakita na po ninyo. Malinaw na malinaw. Diktadorya ang umiiral sa bansa sapagkat yan po ang nangyayari on the ground. Sa totoong buhay, sa tunay na buhay, kalakaran, ganun. Gobyerno ang nagnanakaw, nag-iimbestiga, nagpo-prosecute, humuhusga, at nagpapakulong. Executioner or rolled into one. Right? So, para po malinaw po ang ating pinanggagalingan, no? Abay, ito po ang ating photo komentaryo. Nang sa ganon, ay malinaw na malinaw para sa atin ang ating pinaghuhugutan. Okay, so, unang-una, nakita nyo naman siguro yung pangalawang ano ba siya, kabanata, no? Noong pong expose patungkol sa flood control fund scam, no? Ni Senador Ping Lacson, no? At doon po sa naturang kuwan na ito kumbaga interpellation period na po ito, question and answer portion. So, ang tanong po ng mga senadores na naroon, paano tutuldukan ito? Lalo na yung si Erwin Tulfo, Senador Erwin Tulfo. Ito ngayon yung kalakaran Ano ba ang pwede nating isabatas para ito ay matuldukan? Hindi rin masagot ng tahasan ni Senador Ping Lacson. Hindi niya alam Di ba? Senador Soto, hindi na alam. Lahat po sila. Walang kamuang-muang. No? Simple lamang po
Ang dapat po nila isabatas ay ang ilagay ang batas sa kamay nating mga mamamayan bilang mga jurors o mga hurado sa trial by jury. O we, the people, 18 anyos pataas, marunong bumasa, sumulat, randomly selected. Ha? Pero siyempre, may mga ungas na kinukontra po ang ganitong panukala. Sabi nila unang-una, grade 1 na inabot ng karamihan sa mga Pilipino, may back subject pa. At saka ala tayong pondo, ala tayong kwarta para pasweldo sa mga jurors. Pambira pa kayo sa patiswa. Tibagay natin yung kaungasan kaisipan po na yan. Una, ito yung kagilagilalas na tanong. Kahindik-hindik na tanong na nagmamakawa para ating itanong sa ating mga sarili, wag sa kanila mga politiko, mga kawatang kulay politisyan. Ang sabi rito, is Philippines a poor or rich country? This is unbelievable. Sa katunayan po, napakayaman po natin bayan. Sagana ho tayo sa likas na kayamanan na mana from heaven. Ginto, nickel, iron, silver, meron pa tayong mga platinum, meron pa nga tayong geothermal, meron pati sa at ngayon, mapapasok na ang Amerika na mabuti naman, para hindi mabuli-buli ng China dito po sa kasunduan sa sip-sip ng ating pong mga langis at yung pong natural gas mula po sa West Philippine Sea at sa gawi po ng Pag-asa Island lalo na kasi yung bang reef yung doon, Recto Bank, sagana po sa langis at natural gas po yun doon, kaya tinatarget ng China mga buwakang China. So dito po unang-una, hindi napatunayan na po na hindi po mahirap ang Pilipinas. Napatunayan po na marami po tayong kwarta na pagsusweldo sa mga juror, grand juror at trial juror. Di po ba? Ibig sabihin, magkakaroon ng livelihood program ang ating mga tayo. At the same time, matutuldukan ng korupsyon. Lalong, babaha po ang kwarta sa kabambayan o aapaw, Now, para patunayan sa inyo na ito, korupsyon at korupsyon, dito po tayo nalilintikan, kaya nasisimot ang ating kabambayan, at sinasabi na naghihirap. Ito po, ano ba to? Dating Pangulong Gloria Arroyo, absuelto na sa reklamong graft and corruption, graft kaugnay sa fertilizer fund scam. Kita nyo? Ninakawan na tayo, na-absuelto pa yung kawatan. Pambirang pati sa double whammy. So dito po, mapapatunayan na meron tayo sapat na pera mga pasweldo sa mga juror. Pangalawa, napapatunayan na talaga yung ating hukuman ay kabuktutang hukuman trial by palakasan ng mga traidor, land grabber, kawatan, at lahat na ng mga ungas sa pamahalaan. Malinaw na malinaw. Pero hindi mo na-absuelto. Pambira pa kay Sapatis, yung kanyang right hand. Kasi, sa tunay po, sa tumbukang usapan, si Janet Lim Napoles, kanang kamay niya. Ito po yung kanyang bagman pagdating po sa fertilizer fund scam. Sapagkat all by herself, si Janet Lim Napoles, ala pong anting-anting para makapagpa-release ng pondo doon po sa Department of Budget Management. At hindi rin po pwede na kahit na may pinakamalakas pa siyang kapit, yung sekwataryo, halimbawa ng DBM, ay kasapakat niya, hindi po pwede silang dalawa lang mag-usap. Malilintikan sila kay Mike Arroyo. So, ibig sabihin, lahat po ng mga
transaksyon po ni Janet Lim na police doon, aprobado po ni Gloria Macapagal Arroyo. Na naabsuelto! Ang bira pa kay sa patiso. PBBM orders lifestyle check to all government employees. Sa biglang tingin po, parang masasabi mo maganda ito, ano ha? The lifestyle check yung mga lahat ng mga empleyado ng gobyerno. Di ba? Kapanapanakpak. Pero teka muna, pagka na lifestyle check siya, kanino mo isusumbong? Kay Bongbong. Isumbong kay Bongbong. Di ba? Ganon din yung pag may nakita kayong mga manumalyang proyekto, kaya multo. Pati multo nakikita na ngayon multo proyekto ng flood control. Isumbong kay Bongbong. And then, what? What? Paano kung si Bongbong mismo, paano ito halimbawa lang ito halimbawa si Bongbong mismo ang nag-utos na yan, ibulsa mo yan, bulsa yan, i-upload nyo sa akin dito yung aking parte, yung sa inyong parte, iwanan nyo dyan sa bulsa nyo. Paano? O kaya mga kamag-anak incorporated, paano? O kaya yung may mga utang na yan na loob si Bongbong Marcos sa mga political dynasty na siya nagnanakaw ng pundo, paano? Masasampahan ba ng kaso? Hindi po So kanina, sinabi na natin, nasa Democracy 101, ang fact checkers, or lifestyle checkers, / whistleblower, mga mamayan. Yan po ang numero unong patriotikong obligasyon ng mga mamayan. Ang magsumbong sa kinauukulan, kung meron silang napapansin na didiscover ng mga anomalya sa gobyerno. Paano ang gagawin? Magsusumbong sa kay Bongbong Marcos? Hindi! Kasi pagka nagsumbong tayo sa ombudsman, kay Bongbong o sa DOJ, wala pong kasiguraduhan yan na masasampa ng kaso. Kasi pwede nilang pilipitin ang batas, at huwag sampa ng kaso, ang dapat sasampahan. Saan tayo magsusumbong? Sa grand jury. Sa mga grand jurors. 23 kataong miyembro, bumubuo ng grand jury, doon po tayo magsusumbong. At pag nagsumbong po tayo, di na tayo kailangan pa ng mga affidavit na yan. Katulad ng mga sinasabi ni Congressman Ridon. Sino pa yung ibang mga congressman pa? Si Adyong Alunto, buong pangalan nun. Na kailangan daw yung whistleblower, siya pa yung, kumbaga ilalagay niya yung sa balag ng alanganin ng kanyang buhay para kumuha ng mga ebidensya at lahat-lahat na. Pati pag susumite ng sworn statement, affidavit. Pambirang pati. Notaryado, sinumpaang salaysay. Di ba? Yan. That's too much to ask for us, we the sovereign people. Ito ba? Kasi, nagbayad nga tayo ng mga taong inilagay dyan sa gobyerno para ipatupad ang batas bakit tayo di ba? Ang papel lang natin sa jury justice system, ng mga mamayan ay magsumbong. Pwede rin manghuli kung kaya natin ikasa ang citizen's arrest, warrantless arrest, Pero, pag sumbong mo doon, di ka kailangan mo pakilala, sa mga grand jurors. Hindi mo nga sila kailangan makausap sa isa-isa Iski yung kanang foreman, di mo rin kailangan kausapin. Ikwento mo lang, kahit na hearsay, marites, kung may ebidensya ka, mas maganda. Ang grand jury na ngayon, ang titimbang. Kikilati sila, ba to? May bahid katotohanan ba ito? Wala. At pag nakita na medyo may bahid katotohanan ito, magpapaimbestiga po sila ng pasikreto. Pasikreto, para huwag naman masilang pagkatao nung kanay iniimbestigahan pag sakaling negatibo. Hindi po ba? Quintas claras.
And so, pag uutusan nila, yung prosecutor, o Mr. Prosecutor, rito, kilatisin mo nga ito, maghanap ka ng ebidensya. Eh, napakasimple naman yung flood control, hanapan ng ebidensya eh. Diba? Sasabihin lang ng prosecutor o mga bossing, boss ng prosecutor ng mga grand juror eh. Ang mga bossing, ito na, ginawa ko na yung ating Subpoena jusis tecum. Pwede rin, ad testificandum kung kinakailangan. Isusubpoena natin yung resulta ng ano ba yung board of ano ba yun? Yung nagpapabidding. BAC ba yun? Tama ba ako? Board of blah blah blah. Kabimutan ko tuloy. Anyway, yung pong nagpapabidding, ano po, ipapasubpoena yung pong proseso. Yung pong mga aplikante, no, at kung kailan nila isinagawa yung bidding, sino-sino yung mga naroroon, sino yung nanalo. Pagka hindi pa sila kontento doon po sa isinumite, pwede nilang isubpoena ad testificandum yung mga opisyal po ng BAC, di ba? Bidding, tama, bidding yata yun, committee, bidding and acquisition committee, something like that, no? So, pagka naman nandun na, hindi pa kontento yung mga grand juror, na baka kung sasampa natin ng kaso itong mga ito, eh wala tayong masyadong bala. Okay. So ano gagawin nila? Pwede naman na isubpoena doon sa Bureau of Custom, sa DPWH, yun pong as specifics nung project, di ba? Yung ika nga yung mga materialis na kailangan, ano yung project, saan gagawin yung project, no, gaano kalaki ito, ano ang mga kailangan materialis, puertes, o pwede po nilang, ano naman ang disenyo nito, yung, di ba? Yung engineering design nito, asan, no? Kung building naman, o di siyempre, yung design din ng building, no? Papasubpoena nila yan. Pwede rin jusis tecum o ad testificandum pa kung kinakailangan. And then, bukod sa sasabihin ng mga taga DPWH na mga sinungaling na opisyal, ng mga engineer, mga engineer, no? Ang grand jury po pwede ring mag-hire ng subject matter expert. No? Yung expert witness, no, na civil engineer din o kaya arkitekto, depende po kung ano po yung kanilang iniimbestigan, o kaya flood control expert, no, at pa pwede nilang ipasuri doon sa expert nilang witness kung yung bang ginamit ng mga materyales ay alinsunod doon sa disenyo o kaya binarat, tinatkong, di ba? At yung witness nilang yon na magtitistigo doon sa grand jury, pwede na rin po yung kunin na din po nila doon sa trial jury. So kahit na yung pong mga jurors ay grade 1, section 11 lang, may back subject pa, kayang-kaya niyang maintindihan kasi ipaliliwanag ng mga expert witnesses in layman's term, no, yung maunawaan gamit ang sentido komon ng pangkaraniwang tao kung anong nangyari rito. Ano ang mga materialis, sinunod ba o hindi. Ganun po ang kalakaran dyan sa grand jury at sa trial jury. And so, ang magla-lifestyle check, hindi lang doon sa mga proyekto, pati na rin sa mga, halimbawa, ikaw, kapitbahay mo, regional director ng BIR, abay, nakikita mo, yung ilalim ng bahay niya may underground. Diba? May underground. So, tapos makikita mo yung mga tarak,
ng mga pabrika ng biskwit, pabrika ng dilata, pabrika ng mga candy, no, pabrika ng mga muebles, kung ano-ano. Abay, labas-masok doon sa underground niya. Labas-masok. Siyempre, magdududa ka. Magmamaritis ka ngayon. Abay, madidiscovery mo na kung nagbababa ng mga dilata, pati bigas, at kung ano-ano pa mga produkto. Ba't ganito? Diba? Doon pa lang pag sinumbong mo naman yon doon sa grand jury, paimbestigan ng grand jury yon, diba? Papupuntahan, i-ocular inspection, mabubuking ngayon. Diba? And then, diba, ikaw naman kapitbahay mo. Kapitbahay mo may taga Office of the Vice President. Diba? Halimbawa, kainuman mo na yung kapitbahay mo ngayon. Nagbida-bida ngayon, nagkwento-kwento. Kung gaano kalaki yung kanilang kickback sa mga proyekto. Sa mga biding-bidingan diyan sa Office of the Vice President at Office ng Department of Education. Ikwento mo na naman ngayon yun. Kahit wala ka pang ebidensya, kahit na marites lang, kahit chismis lang. Bahala na magpa-imbestiga. Ito pong grand jury. Sapagkat sila po, mga grand jury, may sweldo ito At syempre, lalo may sweldo yung mga prosecutor na pwede nila, yun ang ginagawa ng mga investigador. Pwede rin gamitin nila yung NBI. Depende sa kung ano sa palagay nila ang swakto or all of the above. Sila yung disweldo Sila mag-iimbestiga. At sila yung binigyan natin ng poder Diba? Kanya-kanyang papel lang yan Diba? Itong mga magbabatas, ang papel nila ay revisahin yung panukalang, hindi lang yung panukalang batas, sa bagay, batas din yung General Appropriations Act Diba? Alam nyo, kahit na yung bycam nila, wag nang isa publiko, walang problema yun Pabayaan mo silang gawin ang trabaho nila. Diba? Yung mga mayors, kailangan pa daw pumunta para kwintas class. Hindi na kailangan yun. Bakit ka mo? Nandun na yan sa local government code. Na yun pong mga ang panukalang budget po, pagawaing bayan, ay yun ay nagmumula doon sa barangay. Barangay Development Board, hindi board Barangay Development, ano ba tawag doon sa kanya? Assembly. Pag na-determine na yung kung ano yung mga proyekto na a-aprobahan, siyempre maraming proyekto kada purok, halimbawa, kada sityo may panukala. Boss, ito po yung ating kay pagawain dito, kinakailangan. Ngayon, yung pondo nila, medyo hindi sapat para sa lahat. Pero kung sapat din lang naman ng pondo ng barangay para sa mga infrastructure, o ano pa mga pagawain, go! Lahat yun, pwede na. Pasok sa pondo Pag kinulang, doon papasok ngayon yung balitaktakan ng mga kagawad. Hindi, ang dapat unahin ganito. Batay sa prinsipyo na bottom up. Yung pinakakailangan, yun ang uunahin. Ganon din ang proseso dito po sa munisipyo. Ganon din. At pagdating sa region, ganon din ang proseso. Pagdating naman sa kongreso, nandun naman yung mga district congressman na ipagtatanggol na unang punduan yung kanilang mga proyekto. Di ba, sa kanilang distrito. Yan po papel ng lahat Di ba? Ang Senado naman, di siyempre, siya din yung pinaka-konsensya ng kongreso. Kumbaga, karapat-dapat ba ito? Mga senador rin, hindi na dapat binibigyan ng pork barrel yan Diba? Miski yung mga kongresista, hindi na kinakailangan. Diba? Pag sinunod nila yung proseso. Di po ba? Ngayon, ano naman trabaho natin mga mamayan? Dito tayo sa itaas na. Pagdating na ng implementation ng programa, ng proyekto. Tayo naman ngayon ang taga-kilatis. Tayo ang magpa-fact-checking, magla-lifestyle check sa kanila, at whistleblower. At hindi po tayo mahirapan pag nag-whistleblower po tayo, hindi tayo mahirapan, hindi tayo maririsbakan.
Yan ang Demokrasya 101. Hindi katulad ngayon ng pinauso nila rito na kabuktutang hukuman trial by palakasan. Ano po? And next, ano ba to? Oh, Duterte sa PACC report, do not take it as gospel truth. Nakita mo ito. Alam mo, si Greco Bilica, no, in fairness to him, matagal ng juror advocate yan. Pero ngayon, pinangangalandakan niya yung kanyang PACC na may nagawa daw. Pambirang patis. Nakita mo naman ito. Nireport niya kay Digong ang mga anomalya dyan sa DPWH. Ano sabi ni Digong? Pinagtakpan pa. Huwag niyo kanyang ituring na gospel truth itong mga anomalya dyan. Ang mga anomalya dyan sa DPWH na malay mo, hindi niya lang sinabi, pero parang gusto niya sabihin, malay mo, gawa-gawa lang ito ni Greco Bilica. Sa madaling sabi po, inutil din ng PACC, no ha, kung Pangulo pa rin ang magdidesisyon. Eh talaga naman Pangulo magdidesisyon eh. Sa jury justice system, wala naman yung PACC. O kasi nga, fact-checker nga tayo eh. Tayong mga mamayan. Di ba ba? So, ala din ito. Kung ito ay gagawin ko, kopyahin ni Bongbong Marcos, ala din ito. Basura din ito. Walang maganda maidudulot ito. Ombudsman Martinez, nilaglag na rin ng Duterte. Na rin si Duterte at mga sangkot sa Parmali scam. Pero pinalabnaw eh. Diba? Pinalabnaw para madaling maabsuelto. O kung hindi man maabsuelto, patutulugin lang yung na mahimbing ang kaso hanggang sa magkalimutan na at hanggang sa gagawa sina Duterte ng petisyon o manifestation sa hukuman, sa Korte Suprema na dapat na ibasura ito sapagkat na-violate na rito yung aming karapatan. Justice delayed is justice denied. Katulad ng ginawa ni na Enrile, di ba? Masyado matagal na itong kasong ito, ibasura na ito. Wala nang karapatan ito na kami ay singilin o panagutin sapagkat na-violate na ang aming due process. Pambira, ano. So nakita nyo, yung ombudsman, para lang tayong, pati na yung COA, para lang tayong dumampot ng bato na pinamukpok sa ating mga ulo. Lutong Macau dito, malampaya. Binenta kay Dennis Oy at sino pa is pambirang patiso. So dito, malinaw nandun sa binulat-lat pa lang natin ng mga anomalya, ay sagana na sa kwarta ang bayang Magiliw, ang ating kabambayan. Kung hindi, naibubulsa ng mga traidor at kawatan. No po. So ito, madaling mapapanagot ito sa jury justice system pag juror na tayo. No po. Kita mo yung scam na flood control ni Karma Digong, antindi. Daan-daan bilyones din. Napapanagot pa ba? Mapapanagot pa kaya ito nakakulong na doon sa ICC. Pagka na husgahan pa ito, 30 years, ala na. Mapapanagot lang siya doon sa mga patayan na siya may kagagawan. Pero sa nakawan, sa pambubulsa, sa pagiging kawatan niya, hindi mo na siya mapapanagot. Pambirang pati. So, parang gusto mong kaawaan yun, pero parang ahirap gawin. Ito din, sa panahon ni Bongbong Marcos, tatakot-takot din yung mga flood control projects. Pambihira, ngayon, pagka yung mga bata ni Bongbong Marcos na may kagagawa nito, papapanagot na ba? Hindi na, goodbye, kwarta. Ano naman ito? Sumbong sa Pangulo website. Ito lang magandang nangyari dito. Merong sumbong sa Pangulo. Pero sana lang, lahat na ng mga proyekto na ilagay riyan at saka per barangay palagi. Para mabilis na i-validate ng mga sambayan Pilipino. Walang maitatago sila. Tukoy kung saan banda yung proyekto nakalagay, saan barangay, ano location, bla bla bla, magkano pondo, sino may hawak ng pondo. Para madali sila mahabol. Pero, yun kay jury justice system na meron tayo. Kaya first things first. Justice change! Kita mo itong kaungasan ni sino ba ito? Sia Alonto Adjung pala. If you believe some House members are guilty, name them and present the proof.
Oh. Do not condemn the entire. Pambira. Oh. So, ikaw na whistleblower, ikaw pa magpipresenta ng truth. Eh, noon lang ang gagawin ng mga niloklok natin sa gobyerno. Oh, yung mga prosecutor natin, yung ombudsman natin, yung mga NBI, yung mga police, yung COA, pakuya-kuya-kuy na lang sila sa air-condition offices nila. Pambira, no? Ito yung kabuktutan na pauso dito sa ating bayan na hukuman trial by palakasan sa diwa ng diktadorya. Nakita nyo na yung problema? Oh? Marami sa mga Pilipino hindi alam na ito yung problema eh. Yung kabuktutang hukuman trial by palakasan ng mismong mga abusado, traidor at kawatan. Kaya wala tayong magagawa, kahit mga soberano pa tayo. Oh. Ito pa isang kaungasan, Freedom of Information Bill or law. Diba? Bill siya ngayon, pagka na isa batas, law na siya. No? Alam nyo, hindi naman siya totally walang kabuluhan. No? Sapagkat, doon po sa kaso ni Kwame Kilpatrick, mayor po siya ng Chicago, Illinois, ano po, na involved sa katakot-takot na korupsyon. Ang ginawa niya doon sa investigador na mukhang matutumbok na siya, sinibak niya sa pwesto, ginawa niyang pa-traffic officer, patrolman, ano po, dinemote niya. So, itong police officer ngayon, kinasuhan siya. Reinstatement at saka daños perjuicios. Ano po? So, doon niya ginamit yung FOI law sa Amerika para kumuha sa telco ng mga text messages at mga tawag sa telepono sa pagitan ni Kwame Kilpatrick sa kanyang ama, sa kanyang chief of staff na turned out kabit pala niya. So doon nagagamit yung FOI. Pero sa gobyerno, hindi na po kailangan eh. Kasi karapatan na ng mga mamayan to information of matters of public concern. Na po, na merong kumbaga imbued with public interest. So hindi mo na kailangan ng FOI yan. Pagka halimbawa, itong grand juror, sinupuena yung anumang mga dokumento riyan. O kahit na testimonya pa ng mga nandun sa mga ahensya ng gobyerno. Hindi mo kailangan ng FOI. Matik na yun eh. Matik na yun. So, well, sa isang banda may pakinabang dito FOI. Sige, kaya ipasa na yan. Tapos na to dito tayo. So ito malinaw. Sa kabuktutan hukuman trial by palakasan, sa diwa ng diktadorya, ito pong ating mga nasa gobyerno ang nagnakaw, gobyerno ang nag-imbestiga, gobyerno ang nagpo-prosecute, gobyerno din ang umuhusga, gobyerno din ang nag-i-execute doon sa guilty. Malinaw, na lahat ng pagkapangyarihan na sa kanila na rolled into one. Ang government of the people, by the people, for the people, na demokrasya missing in action. Sapagkat ang meron dito, government less the people, less the people, wala yung people. Ang meron ng government of the few, by the few, for the few, abusado, land grabber, traidor, at kawatang kuno ay politician. By the way, nasisilip na ng mga yung pondo ni Villar, naging senadora pa ngayon, na dati-rati ay kongresista doon po sa Las Piñas. Na-discovery po ng bagong halal, yung po tumalo sa kanyang nanay, ano ba Santos ang apelyido? Mark Anthony Santos, hindi ako nagkakamali, na merong kulang-kulang 1 bilyon, kalating bilyon pala, o kalating trilyon, almost 500 billion na pondo na nasa distrito in-upload dun sa region. Bakit o kanyo? Baka mabuko sila At sinuri niya, nakita niya yung mga nakalagay doon ng mga proyekto, yung mga kalsada papunta doon sa mga property ni Villar. Alam niyo ito si Villar, punto talagang
Kung meron pang mas buhaya sa buhaya, ito yung mga bilyar. Ano po? Mamaya papaliwanag natin ng gusto yan kung bakit nagkaganon. And so, ito po ang Demokrasya 101, ha? Diba? Nakita nyo na, founder Thomas Jefferson, American founding father, aking ipinagpapalagay na hukuman trial by jury pa lamang ang mekanismo na naisip na ng tao, angkla na naisip na ng tao, pangrendahan na anumang gobyerno sa saligang batas na ito, sa mga prinsipyo ng saligang batas na ito. Kita mo yung mga ating saligang batas, mismong Korte Suprema, mismong Teresi Judas ang bumababoy at di sila napapanagot ngayon. Dapat nasampahan na yan ng impeachment cases. Diba? Pero kung jury justice system na uso sa atin, kahit na sinong botante, pwede na maghain ng complaint, impeachment complaint laban sa Teresi Judas. At dapat ito ay nahihiring na 4 na araw lang eh. Diba? 4 na araw on average ang finding of probable cause. So, ilang araw na, buwan na nakalipas eh, di ba? So, dapat ito, indicted na isalyan na ng grand jury ang indictment doon sa House of Representatives. At ang House of Representatives, in pain of penalty, obligado na maghain ng impeachment laban sa Teresi Judas. Yan po ang beauty ng hukuman trial by jury. Ano po? At doon sa mga nagsasabi na walang kakayahan ng utak, ang isipan, ang sentido komon ng mga Pilipino. Ungas nyo. Ang ating po mga ninuno, bago sinakop ng Kastila ang ating lupang hinirang, trial of jury of the Council of Elders na po ang uso. Kaya relatively peaceful ang buong lupang hinirang ng mga panahon yon, sapagkat lahat nangingibabaw ang rule of law, sapagkat ang hukuman patas para sa lahat. Ano po? At ito, grand jury, of course, na-explain na natin po kanina yan, kung ano po ang kanilang kahindik-hindik na obligasyon. Ang isa ka na lang siguro na hindi ko na ipaliliwanag, na sila din po ang may obligasyon na periodically i-check po ang mga kulungan. At pag may nakita po silang anomalya, i-indict po nila yung may kagagawan. Pag may nakita naman silang medyo hindi pasok doon sa mga best practices na patakaran, SOP, ay magre-recommenda po sila. Ito po yung over and above doon sa finding of probable cause, ang trabaho ng mga grand juror. Po. At ito po ang itsura ng hukuman trial by jury. Ito po si judge, ito po yung mga abogado ng pagkabilang kampo, ito yung stenographic clerk, stenographer, at dito po nakaupo ang witness. Ano po, ito naman yung bailiff, ano po, gwardiya niya yung mga bagay-bagay para huwag magkagulo. At ito po yung mga trial jurors. Ano po, nakaupo lang sila ng ganyan, nagno-note. Pag meron po silang gusto i-clarify, pwede po na isulat sa prasong papel, ipaabot sa bailiff doon si judge. Ano, pagkatapos ng paglilitis, magkakaroon, tapos na yung mga closing argument ng pagkabilang kampo, papasok na po yung 12 sa jury room for deliberation. Minsan naabot sila on average 4 na oras, may decision na po sila, either guilty or innocente. Wala na po mga palapalabok, yung mga pang-uuto, pang-guguyo pa, palusot, wala na po, guilty or not guilty lang. Tapos ang boxing, ano po. Kaya gamit ang sentido komon, tutuklasin po ng mga juror kung sino ang sinungaling. Yung ba akusado o yun ang nag-aakusa. Yun lamang po ang trabaho ng juror. Tuklasin ang katotohanan. Ang tumutuklas naman kung ano yung batas, siyempre yung judge, yung prosecutor at yung defense lawyer. Siyempre magbabalik-taktakan po sila alinsunod sa batas. At hindi po pwedeng magdesisyon ang judge na papaboran yung walang batayan sa batas, kaysa doon sa may batayan sa batas. Hindi pwede. Bakit ka mo? Ay matatrial by jury din siya. At ang huhusga kung guilty o hindi, yung mga jurors, hindi yung judge. Diba? Yan ang checks and balances. Yan ang tunay na demokrasya. Ladies and gentlemen of the jury. And so,
ito po yung isang matinding argumento na kakayanin ng mamayang Pilipino. Kahit na marunong na siyang bumasa at sumulat, no, gamit ang sentido común, no, humusga bilang juror sapagkat tayong lahat po ay created in the image of God. Sa puso't diwa. Hindi po ba? So, ngayon, pag question nyo yan, questionin nyo si God. Hindi po ba? At mismong si Jesus Christ, iminulat po niya sa beauty ng trial by jury ang sanlibutan. Kailan nangyari? Doon po sa babatuhin na lamang hanggang kamatayan, si Maria Magdalena. Malinaw na malinaw po, ginawa po muna ang mga jurors ng Panginoong Hesus. Ang mga, ano ba sila? Executioner, ang mga berdugo. And the rest, ika nga is history. Wala na, ubos na tayo. Okay, ubos na akong ubos. And so, yan po yung ating photo komentaryo. Now, dadako naman po tayo dito po sa isa pa nating bahagi. At syempre, para po kumbinsihin po kayo sa beauty na hukuman trial by jury. Ano pang nangyari dito? Bakit bumalik sa pinanggalingan ito? Pambihira. Kahit na naka-off siya, kahit na naka-off pala siya, tumatakbo, pambihirang pati siya. Baka hindi siya naka-off. Well, anyway, ito po yung atin pong juror revolution. Po. So, introducing po to you the Philippine Trial by Jury Movement. Ito po, taga Malipay 3 po ito. Sa Molino, Bacoor. 50 anyos na po, pinakamatagal sa kanila naninirahan doon. 50 anyos. Noong araw po, wala po umaangkin riyan. Sapagkat batid po nila na ito po ay bahagi ng Imus Friar Land. Ibig sabihin sa gobyerno po lupain na ito. Sino bang gobyerno? We the people. Diba? Demokratikong gobyerno ay gobyerno ng taong bayan. Pinatatakbo ng taong bayan para sa taong bayan. Sa madaling sabi, ito po ay sakop po sa Land Use Law CA 141. Hanggang ngayon naman yung Land Use Law hindi pa naman napapalitan yan. Merong panukala pero hindi pa na-aprobahan. Na ibig sabihin po, lahat ng Pilipino 18 anyos pataas marunong bumasa. Ay hindi na, wala na marunong bumasa at sumulat yon. Ay merong karapatan na magmimiyari na lupain. Meron nga lang limit kung ilang hektarya lang ang po pwede. Pag yan ay agricultural land, noong araw maabot yan hanggang 30 hektarya. Bumaba na sa panahon ngayon dahil may mga panibagong batas at tayo po ay dumadami na. Ano po? May karapatan din na bumili ng lupain para po gawin niyang residensya. Pabahay. Ano po? Ito, sa loob po ng mahabang panahon ng mga taong ito na mumuhay riyan, wala pong gumagambala sa kanila eh. Of course, mahirap po ang buhay nila dyan dahil hindi po sila, kumbaga, inaayos ng gobyerno, yung kanila pong tubig at kanila pong kuryente, ano po, hindi masyadong i-develop ng gobyerno. Hanggang sa magkaroon ng daang hari. Aba, nung nagkaroon ng daang hari, meron na mga nagpapakilala sa kanila na mga realty company na sila daw po may miyari. Nakakaso pa po ito. Alam nyo kung ano pinakikita ng mga bilyar dito na titulo. Kung saan-saan nangyari, kung saan-saan ginawa. Meron doon sa Benguet, meron doon sa Batangas, may kung saan-saan lupalop sa Timbuktu. Ewan ko lang kung meron pa yata gawa doon sa West Philippine Sea. No, ha? So malinaw na malinaw na katarantaduhan. Pero yung judge, hindi nakikinig eh. Di ba merong prinsipyo sa batas na those who come to court
must come with a clean hands. Ito dyan sa ito eh. Ay sinasabi ni Villar, buyer in good faith kami, sabi niya eh. Kasi anong ginagawa nila? Layering. Una, ipakukonsolidate. Babibili ng isang kumpanya na dami kumpanya nila. Yung dami kumpanya nila, pagka nahugasan na, bibili ng isang dami kumpanya na naman. Isang dami kumpanya pa. Isang apat na damis eh. Dami company hanggang sa makarating doon sa Villar ano ba yun sa kanila? Prime Lands ba yun? Villar Land o anong meron siya. So, ginipit yung mga tao rito. So, nakita nyo ginagawa ng mga Villar. Yung lupain sa mga mamayan. Diba? I-develop nila, ang kinin nila, mangungurakot sila yung nagpambabayad nila ng, kumbagay kakapiranggot. Diba? Pagsusuhol sa mga nakaupo sa local government units, diba? At maging sa national government entity, pagsusuhol nila. I-develop nila saan sila kukuha ng panggastos. Sa taong bayan pa rin, sa buwis ng taong bayan. Pagagawa sa ng kalsada riyan, pera pa rin natin. Abay, anak ng bakla itong mga Villar. Pabira, Kaya sabi ko nga kung meron pang mas buhaya pa kaysa buhaya, ito sila. Ay baka yun na rin dapat pangalan, Villar. Ang mas buhaya pa kaysa buhaya, mga Villar. So, butin lang, nandyan si bagong halal na congressman, Representative Santos. Mark Anthony Santos yata, hindi ako nagkakamali. Kamadahin mo nga itong ungas na ito. Pero, alam nyo, gaya nga ng sinabi ko, first things first, justice things. Kasi, wala pong mangyayari sa kaso Kahit mabuko mo pa rin mga yan, harap-harapan na Diba? Hindi mo pa rin mapapanagot sa hukumang trial by palakasan, sa kabuktutang hukumang trial by palakasan ng mga traidor at mga kawatan. And so, isang sagradong boto lang po natin. Kapwa ko, kahanay sa puwersa 99.9% sa pwede. Magsama-sama tayo rito sa partido KKK 2.0 Demokratiko. Ang KKK 2.0 po ay siyempre ito po ay nag-level up na KKK 1.0. Ano po? Kung ang 1.0 ay kagalang kataasasan, kagalang-galang katipunan ng mga anak ng bayan, ang KKK 2.0 naman po ay katarungan, kapayapaan, kaunlaran. Tayo po ay papasok sa political arena gamit ang ating sagradong boto, ballpen at balota. Ang Juro Revolution po ay empowering we, the sovereign but powerless Filipino people as jurors in hukuman trial by jury. Sa pamamaraan na mapayapa, sa larangan ng politika. Yung pong ating mga kandidato sa ating pong hanay manggagaling. Wala pong pera-pera ang politika po natin. Plata-plataforma. Ano po? So, hindi po natin kailangan na mayayaman para tumakbo. Kahit ikaw ay pinakamababang uri na ng trabaho ang iyo. Hindi po ba? Kung may alam kang diskarte, may alam kang politika kung paano patatakbuhin ang pamahalaan. Yan po ang politika Diskarte ng politiko kung paano patatakbuhin ang bayan, ang gobyerno, na menos ang gastos, ngunit kapaki-pakinabang para sa halos lahat ng mga mamamayan, kung hindi man lahat ng mamamayan. Yan po ang politika. So kung meron ka pong magagawa, kumandidato. Kumandidato. At wala pong maaring magkaroon ng agam-agam dito. Bakit hukan nyo? Abay, lahat po ng kandidato natin kailangan pumirma ng covenant. Sagradong kasunduan sa mamamayan. Kung saan nakaukit
na sa sandaling siya po ay mahalal na senador, o kinatawan sa mababang kapulungan, o kung siya man sa lokal na pamahalaan, kailangan po niyang isusulong ang pagpairal ng jury justice system sa bansa. Ang senador at kinatawan, sa loob ng reasonable period of 3 months, kailangan maihain po niya ang panukalang amenda sa Bill of Rights. Amendahan po yung Bill of Rights, no? Article 3, Section 14, Paragraph 1, walang sinuman na maaaring kasuhan ng kriminal o sibil, maliban na lamang kung merong akusasyon o sakdal mula sa grand jury of we, the sovereign Filipino people. 18 anyos patas, marunong bumasa at sumulat, randomly selected. At yung the same Article 3, Section 14, Paragraph 2, kung malalagay, lahat na akusado ay pagkakaluban ng pampubliko, mabilis at patas na paglilitis sa hukumang hurado soberano or trial by jury of we, the sovereign Filipino people, 18 anyos pataas, marunong bumasa at sumulat, randomly selected. Ayan po. At sa sandaling hindi po niya tinupad ang kasunduan, maaring gamitin ang sinupaan niyang kasunduan, no? Para maghain sa Korte Suprema ng mandamos petisyon para siya ay alisin sa pwesto. At siyempre, para naman kwentas klaras na tayo po ay mamamayagpag, tayo din po, no? Ang pwersa 99.9% sa pera ang tatayong makinarya politika. Unang ambag po natin, pangunahing ambag natin sa sagradong boto. Kung meron tayo 5 piso, 10 piso, 50 pesos, 100, 500 na ayon po sa ating maluwag sa ating kalooban, ay huwag natin pong ipagkait, no, na iambag doon sa partido. Para naman po meron tayong pambiling kape at pandesal sa ating pong mga volunteers. Malinaw. At panigurado po. Panigurado yan. Lahat po tayo, hindi lamang sa kasalukuyan ng rasyon. Lahat tayo sa hanay ng pwersa 99.9% sa pwera hanggang sa mga susunod pa natin sa lahi. Sa lahi kayo manggi. Sa pinakakapuan po natin till His kingdom come. Ligtas at mga milyonaryo. Kung hindi man milyonaryo, hayahayang buhay. Pag tayo po ay nagkaisa rito sa pagsusulong ng atin pong taal na karapatan sa demokratikong bayan. Karapatan sa trial by jury. Ang humusga kung sino po ang lumabag sa batas. Malinaw po. Tayo mga mamayang soberanong mga mamayang Pilipino may kataas-taasang kapangyarihan sa bayan. Ang nagbigay ng batas. Inukit po natin iyan sa Saligang Batas 1987 Constitution. Ganon din sa mga nakalipas pa sa Saligang Batas. Sa madaling salita, tayo din po ang may karapatan na humusga sa lahat ng kaso na pang-aabuso, land grabbing, katrayduran, at pagnanakaw sa kabambayan ng kahit na sino sa pamahalaan bilang mga jurors. Tayo po ang lawgiver, di ba? So tayo din po ang may karapatan na humusga at i-enforce yung batas. Mawawala na yung ginagawa ng Teresa Judas, di ba? Na binababoy nila sa Ligang Batas kung juror tayo. Kaya tara na! Juror revolution na! Dapat lang juror ka. Pagpapay nyo lagi nakandang maglingkod, Mr. Juror, Dr. Sixto Kilatis Lagari po, lamang PhD, Public Administration, Honoris Causa. May God bless us all. May God bless Philippines.